Hello guys, welcome back ulit dito sa aming channel. Ngayon guys, magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Walang Hanggang Paalam. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga guys, etong si Bernie ay kausap niya nga yung kanyang itay at sinabi niya na hindi niya alam kung bakit hindi daw naniniwala sa kanya itong si Annalyn sa mga sinasabi niya tungkol doon sa pamilya Hernandez. Dahil ang gusto nga nito ni Bernie na protektahan niya nga itong si Annalyn laban doon kay Arnold dahil masama daw nga yung pamilya nito ni Arnold at mahal pa rin nga nito ni Bernie itong si Annalyn. At ito naman ngang si Mang Nick ay sinabi niya na hayaan na daw at malalaman din daw nga nila ang katotohanan daw nga guys. Dahil sa ngayon ay wala pa daw nga silang matibay na ebidensya na magtuturo na eto ngang mga Hernandez yung may kinalaman sa sindikato. At eto din ang nangyari guys na eto nga din si Arnold ay andun nga sa hospital at kinausap niya nga itong si Annalyn. Ngunit etong si Annalyn guys ay iniiwasan nga siya. Sinabi nga ni Arnold doon kay Annalyn na nang dahil ba daw sa sinabi nito ni Bernie kay Annalyn, kaya iniiwasan niya nga ito. Sinabi din nga ni Arnold doon kay Annalyn na hindi daw nga magagawa ng pamilya nila yung mga akusasyon laban sa kanila guys. Ginagawa lang daw nga ito ni Bernie dahil desperado daw nga itong si Bernie dahil nagsiselos daw nga itong si Bernie doon kay Arnold. Sabi naman nga ni Annalyn na wala naman daw nga dapat ikaselos itong si Bernie dahil magkaibigan lang naman daw nga sila. Sabihin nga sana nito ni Arnold na gusto niya nga itong si Annalyn, ngunit sinabi nga nito ni Annalyn na meron pa daw nga siyang trabaho guys at umalis agad itong si Annalyn. At samantala, ito naman ngang si Eman guys ay hawak pa rin niya nga itong si Enrico Gardose. Kasama nga ni Eman itong si Kaloy at doon ay sinabi nga ni Eman kay Gardose na samahan daw nga sila nito doon sa headquarters ng mga Hernandez doon sa hospital guys. Ngunit ayaw nga sana nito ni Gardose at tinakot nga nito ni Eman itong si Gardose guys pamamagitan ng impormasyon din nito ni Sam. Sinabi nga nito ni Eman na hawak daw nga nila yung mag-ina nito ni Gardose guys at alam din daw nga ni Eman na meron daw nga mga koleksyon ng baril itong si Gardose at saan ba daw sa koleksyon na yun yung kanyang gagamitin doon sa asawa nito ni Gardose at anak guys. At etong si Gardose ay natakot kaya sinamahan niya nga itong sina Eman doon sa headquarters doon sa hospital. At doon din ay etong si Joanne guys, yung nurse na kasabot nito ni Amelia nga guys, ay eto'y binura na niya yung mga files doon sa headquarters at tinransfer na niya agad doon sa computer nito ni Araceli. At etong nga si Eman at si Kaloy at etong si Gardose ay wala na silang naabutan doon sa loob ng headquarters dahil nabura na ito lahat ni Joanne guys. Kaya walang magawa itong sina Eman kaya lumabas na lang sila doon sa headquarters. At ito naman ngang si Eman guys ay habang andun nga sila sa loob ng sasakyan kasama itong si Gardose ay may tumawag nga dito kay Gardose at itong ngang si Araceli guys. At itong si Eman ay nirecord niya nga yung pag-usap nito ni Gardose at ni Araceli. Sabi nga ni Araceli doon kay Gardose na nalipat na daw nga niya yung pera na pambayad doon kay Gardose guys at sinabi niya na kahit anong mangyayari ay wag daw ngang sabihin nito ni Gardose yung kanyang alam tungkol sa sindikato guys. At eto nga ding sina Eman ay eto'y pinuntahan nga nila yung bahay nito ni Joanne nga guys dahil sinabi nga din nito ni Gardose na yun daw nga yung may hawak ng mga files nito ni Dr. Araceli. Ikakarating lang nga nito ni Joanne sa bahay nila at sinalubong nga ito ni Gardose guys at sinabi nga nito ni Gardose doon kay Joanne na pinapunta daw nga siya doon ni Araceli para masigurado na ligtas daw nga itong si Joanne. At sabi nga nito ni Joanne okay lang naman daw nga siya at nabura na daw nga niya lahat yung mga files at nailipat na daw nga niya lahat doon sa computer nito ni Araceli. At doon guys ay lumabas itong si Kaloy at itong si Eman at sinabi nga nito ni na Emma na taas daw nga yung kamay nito ni na
Joanne at Gardose, ngunit itong si Gardose guys ay inagaw yung baril nito ni Kaloy at binaril niya nga agad itong si Joanne guys, at ito naman din ng si Eman at itong si Gardose ay nag-aagawan din nga ito ng baril guys, at ito ding si Kaloy ay tinulungan niya nga itong si Eman, at ito nga ding si Eman at itong si Gardose ay sa pag-aagawan nga nila ng baril ay nabaril nito ni Eman itong si Gardose guys, at napatay nga nito ni Eman itong si Gardose, at ito din nga si Joanne ay namatay na rin. At samantala ito naman nga si Colonel Manzano nga guys at itong si Major Dante ay nag-usap nga ito, at sabi nga nito ni Major Dante kay Colonel Manzano na okay na daw nga yung mga signatory sa pag-transfer nito ni Franco sa City Jail guys, ngunit pinahold nga nito ni Colonel Manzano dahil di pa daw nga siya tapos sa investigasyon. Sinabi nga nito ni Major Dante kay Colonel Manzano na yun daw nga yung utos sa ITAS guys, at susuwayin ba daw nga nila ito, yun daw nga yung utos nito ni General Leo. Sabi nga nito ni Colonel Manzano na hindi ba daw nga pinakinggan nito ni Major Dante yung sinabi nito ni Agoncillo na yung kaduda-dudang pagkamatay nga daw nito ni Dr. Gomez. At sabi nga nito ni Major Dante na ibabypass ba daw nga nila yung desisyon nito ni General Leo. At sabi naman nga nito ni Colonel Manzano na siya na daw nga ang bahala kay General Leo at sundin na daw nga nito ni Major Dante itong utos niya. At dumating naman nga itong si Sam guys at sinabi niya na meron na daw nga bagong development doon sa kaso ni Robby. At samantala ito na din nga si Anton na inahatid lang niya nga itong si Celine guys, at dinalhan din niya nga itong nang pasalubong itong si Linda, at doon nga ay umalis agad itong si Anton at natanong nga nito ni Linda kay Celine kung okay na ba daw talaga itong si Celine at si Anton. At sabi naman nga ni Celine na yun naman daw nga yung gusto niya, na magiging okay na daw nga sila neto ni Anton dahil sa lahat ng nararamdaman daw nga niya kay Anton ay napalitan daw nga ito ng pagdududa. Sabi naman nga ni Linda na wag daw nga hayaan neto ni Celine na sirain daw nga ng pagdududa yung relasyon nila neto ni Anton. At sabi nga neto ni Celine na siya din daw nga yung masisira kapag ipipikit daw nga niya yung kanyang mga mata doon sa lahat daw nga ng nakikita niya, at ayaw daw nga niyang magsisinungaling sa sarili niya dahil alam daw nga niya ang lahat ng katanungan niya ay hindi pa daw nga nasasagot. Sabi nga nito ni Linda na baka nasa isip lang daw nga nito lahat na Celine guys, dahil din daw sa sinabi nito ni Eman, at alisin na daw nga nito ni Celine yung kanyang pagdududa. Sabi nga nito ni Celine na malalaman na rin daw nga nila ang lahat ng totoo, at malalaman na din daw nga nila kung sino talaga daw yung nagsasabi ng katotohanan at sino yung nagsisinungaling daw nga guys. At ito naman nga ding si Major Dante ay pinuntahan itong si Franco, at sinigurado nga nito ni Major Dante na nakapatay nga yung CCTV doon guys para hindi nga din malalaman na pinuntahan niya nga itong si Franco. At doon ay kinausap niya nga ito guys, at sinabi niya nga doon kay Franco na nakakuha daw nga ng solid evidence itong si Eman laban doon sa mga Hernandez, at panigurado daw na babalikan daw nga itong si Franco ni Colonel Manzano dahil hindi daw nga ito nagsasabi ng totoo. At natanong nga nito ni Franco kung hindi ba daw naka-on yung CCTV, at sinabi nga nito ni Major Dante na nakapatay daw nga ito at sigurado na wala daw ngang makakaalam. At doon din ay sinabi din ni Major Dante kay Franco na sabihin lang daw talaga nito ni Franco na wala daw nga siyang kinalaman doon sa involvement ng mga Hernandez doon sa kaso. At sabi nga nito ni Franco na wala naman daw nga siyang pakialam doon kina Major Dante guys. Ang gusto lang niya na tuparin daw nga nito ni Major Dante yung ipinangako sa kanya na papatakasin daw nga siya doon. At sinabi nga nito ni Major Dante na sa ngayon daw ay nakausap niya nga itong si Colonel Manzano na hindi daw nga muna siya lilipat sa City Jail, ngunit wag daw mag-alala itong si Franco dahil nakaayos na daw nga yung mga papeles nito at pwede na nga daw itong mailipat sa City Jail. Sabi nga nito ni
Franco na siguraduhin lang daw na tutupad daw nga ito sa mga pinangako dahil kung hindi daw nga guys ay lalaglag daw nga niya ang mga ito. At eto na din ngang sina Amelia Anton at Araceli nagkausap nga ito guys at sinabi nga ni Amelia na ito daw ngang si Arnold ay hindi na daw nga tumuloy sa NIA. At sabi naman nga nito ni Anton na mas okay daw nga at sabi nga niya na pwede naman daw bumalik itong si Arnold doon sa hospital dahil makakatulong daw nga siya doon sa finance department. At sabi naman nga ni Araceli na talagang makakatulong daw nga itong si Arnold at uminom nga ng pills itong si Araceli guys. At natanong nga nito ni Amelia kung binabantayan ba daw nga nito ni Araceli yung kanyang sugar. At sabi naman nga ni Araceli na syempre naman daw kaya daw nga minom siya ng pills kasi bumababa daw nga yung kanyang sugar. At sabi nga nito ni Araceli na gusto daw nga niyang magbakasyon daw nga sila guys at nag-agree naman nga itong sina Anton at Amelia at sabi nga nito ni Araceli na isama daw nga din ito ni Anton itong si Celine. At may nag-doorbell daw nga doon guys at ito yung dumating ay ito nga sina Sam at Colonel Gabo kasama yung iba pa nilang mga tauhan guys at nashock nga itong sina Anton doon at sinabi nga nito ni Sam na inaaresto daw nga nila itong si Doktora Araceli dahil meron ngang nakitang ebidensya doon sa bahay ni na Joanne guys, yung nurse nga nila at nagkakagulo na nga lahat doon at eto'y dadalhin na nga din nila itong si Araceli sa presinto. Yun na nga guys ang mga nangyari sa episode po na ating napanood sa Walang Hanggang Paalam at maraming salamat po sa inyong panonood at sa hindi pa po nakasubscribe please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. Thank you!